Magandang araw mga ka-legit Dabbercats, mga ka-talkers, mga ka-toshis, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa inyo lahat, hapon, gabi, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Welcome sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Dapat lively tayo ngayon. Napuyat kagabi, daming inasikaso. Maraming trabaho, mahirap na itong busy, no? Okay. Pag-usapan natin itong nangyari nung Sabado sa EAT Bulaga. Okay? Dinagsa nga ba ng ng mga sponsors. Di iyak na naman yung mga mga iba diyan, bakit? They are scampering for sponsors. Sila talagang naghahanap ng sponsors, At kung minsan nangugumbinsi pa na para mag-sponsor, mag-place ng ad sa kanilang airtime, medyo nahihirapan sila. Pero sa EAT, sa TVJ, sa TV5, it just comes so easy. Kahit hindi na nga nila kinakausap hindi na nila hinahanap, sila ang hinahanap, sila ang pinupuntahan, Kaya pag yan ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba nangyari nung Sabado? Ayun nga, dinagsa sila ng sponsor. At yung mga audience, studio audience nung Sabado, napakaswerte. Okay? Sabi nga ni Bossing you want more? You want more? Yeah. Sabi ni Main din, sana nag-audience na lang ako ngayon, sabi niya. Okay? Yan. Bakit? Ano ba yung mga sino-sino mga sponsors ba yung mga dumating nung Sabado? Okay. Hindi pipitsugin, hindi puchu-puchu, ika nga nila, Mga bigating mga brand names ng kumpanya, Una-una nang dumating dyan yung McDo. Okay? McDonald's Philippines. Okay? Namigay sila ng gift certificates, Pangalawa dyan is yung CDO. Chicken Franks, to be specific. Gumagawa ng mga processed meats, Okay. Tapos yung ano ba yung sumunod? Sulit TV, of course. Okay. So namigay din sila ng Sulit TV doon, Okay. Sa mga audience natin. Kasi nga para ma-propagate, para kumalat, para mas marami makapanood ng TV5, lalo na ng EAT Bulaga or Eat Bulaga. Sumunod na ibinigay ay gardenia, yung tinapay, Okay. Napaka-high class na tinapay yan, Compare ko sa supermarket, okay, kung gusto niyo ng dekalidad at saka high-end na tinapay, gardenia ang bibili ninyo. Kasi kung i-compare ninyo yung price sa supermarket ng gardenia sa ibang loaf breads, di hamak na mas medyo angat ang presyo ng gardenia sa ibang loaf breads, So masasabi natin yan baga nasa alta sosyedad, ika nga nila, Okay, so gardenia number 5. Wow, dito ako nagulat. Akalain mo, KFC. Okay? Sa mga hindi nakakaalam ng KFC, that's Kentucky Fried Chicken. So uso-uso ngayon yung mga abbreviation, yung mga acronyms. So, KFC la lang, So, namigay din sila ng gift certificate. Okay? Bukod sa KFC, sa pang fast food, Tokyo. Akalain mo, pati Tokyo, So, ayan. Isa sa mga masasabi nating leading Japanese restaurants sa Pilipinas. Okay, so Tokyo. Gift certificate din ang binigay. Sumunod, number 7. Pang-anim na kasi yun, Mr. Donut, yung usual nilang sponsor sa Sugod Bahay, So, Mr. Donut, dyan. Nabigay din sila. Okay. And then, ito malupit. Namigay sila ng hamon at saka ng hotdog galing sa Pure Foods. Wow. Okay. Alam nyo naman ang Pure Foods, may nagmamay-ari dyan is San Miguel Corporation. Okay? Food subsidiary ng San Miguel Corporation
is Pure Foods, ano? Yan. So namigay sila ng ham at ng hotdog, ano? Processed meats. Okay. So yun. So tuwan-tuwa itong mga audience, ano? Tiba-tiba sila. Yung mga Saturday audiences natin, ano? Nakatanggap sila ng napakaraming biyaya. Okay? Sa dami, sinasabi pa nga ni Bossing, you want more? So, they want more, ika nga, no? So, ito ay taliwas doon sa sinasabi ng ibang mga tao. Ha? Mga nag-a-analyze na nagsasabi na wala na raw ikang sponsors, ha? Ang EAT Bulaga, iniwan na raw sila. Ano yan? Tignan mo nga yan. Okay, bilangin mo. Binilang ko 8. No? Kasi itong 8 na to, no? Na mga kumpanya na to, namigay in a non-traditional way of advertising. Okay, sa advertising marami kasing iba't ibang paraan, ano? You can do it the non-traditional way. Ang traditional way, bibili kang airtime, babayad ka, ipi-place yung ads mo, magko-commercial sa commercial after sa commercial break ng isang show, ano? Okay, ito non-traditional. You instead na cash ang ibibigay or pera, in kind. Magbibigay kami ng mga produkto namin in kind sa audience niyo. In return, babanggitin nyo yung aming brand name, yung product namin. Yun na ngayon yung advertisement nila. Okay? So that's the non-traditional way. But still, it's under what? Advertisement. Okay? Or promotion. Sabi nga sa marketing, ano? Sa promotions yan. Okay. So mali yung sinasabi ng iba dyan na iniwan. No? Sponsors have deserted Eat Bulaga. Mali po yun. Okay? Mali rin sabihin, lalo na ang Pure Gold specifically, Pure Gold was one of the biggest sponsors, no, ng Eat Bulaga nung nasa Channel 7 pa sila, original na Eat Bulaga, ha. Okay, nasa Channel 7 pa sila. Number 1 ano yan? Number 1 and biggest sponsor ng Eat Bulaga yan. Okay? Sinasabi nung iba, lumipat na raw doon yung Pure Gold sa kanila, doon sa Tape Bulaga. Okay? Mali po yun. Okay? Kung may makita man kayong Pure Gold doon sa Tape Bulaga, alam naman natin na sa kwento ni Master Henyo Joey De Leon, kausap niya si Susan Ko, yung may-ari ng Pure Gold. Nakapag-advance na sila ng 3 years doon. Malay ba ni Susan Ko na may-ari ng Pure Gold na magkakaganito, magkakahiwalay sila ng tape tsaka TBJ. So, unforeseen event yun. So, para mapakinabangan din naman yung binayad namin doon, di i-place nyo na rin yung ads namin dyan. Ma-promote na rin ang Pure Gold dyan, kahit tape, fake Bulaga yan. Hindi totoo, hindi yan yung original na Eat Bulaga. Sige, may makakakita rin naman. So, ituloy nyo na doon yung, i-consume nyo na yung 3 years advance namin sa inyo. Okay, so may kontrata pa rin doon. Okay, kaya nakikita nyo ang Pure Gold doon. Mayroon Pure Gold sa EAT, may Pure Gold sa Tape Bulaga. Okay, pero hindi ibig sabihin lumipat na ang Pure Gold fully sa Tape Bulaga. Naintindihan nyo po yun, mga kababayan? Mahal na mahal ng pambira kayo. Mahal na mahal ng Pure Gold ang TBJ. Ginawan pa nga sila ng commercial ad yung print ad I should say, no? Nung nagkahiwa-hiwalay sila, 'di ba si Aling Puring, no? Nakaakbay do sa 3. Ano ibig sabihin nun? Hindi it's more than business transaction. It's a long time relationship. It's already a relationship. Hindi lang basta business partner or business transaction ang nangyari doon. Ang nangyari sa kanila. Partnership na sila. Long-term relationship. Okay? So, iba ang Pure Gold. So, kahit saan pumunta. Sabi nga nila, kahit saan pumunta ang Eat Bulaga, ang TBJ,
nandoon ang mga sponsors, puputaktihin sila ng sponsors, maniwala kayo sa akin. Dahil malakas ang hatak ng TVJ, Original Eat Bulaga, 1979, sinasabi ko sa inyo. Okay? Kung sinasabi natin, no, ayon kay Mayor Bullet Halushos, na sabi niya TVJ is Eat Bulaga, Eat Bulaga is TVJ, hindi mapaghihiwalayan kahit anong gawin ninyo. Okay? Ganon din sa sponsors, no? Kung nasaan ng Eat Bulaga Original, okay, nandun din ang mga sponsors. Hindi nyo kailan mapaghihiwalay ang dalawang yan. Sana po nakukuha nyo po mga kababayan, no? Yan. So, itong nangyayari sa Eat Bulaga, EAT Bulaga, yung original, kaya sinundan pa rin sila ng mga sponsors. It's build on trust, loyalty, okay, and long-term relationship. Yon, yung tiwala, loyalty, tsaka long-term relationship. Pag samasamahin mo, it's a strong foundation for a long-lasting partnership, business partnership, or a relationship. Parang sa tao lang din yan, ano? Pagka loyal ka, pagka pinagkakatiwalaan ka, malaking bentahe mo, no? Tapos loyal ka dun sa karelasyon mo, walang magiging hadlang. Kung sino man yan, ano man yan, walang magiging hadlang sa relationship ninyo, walang makapagpapabagsak sa relationship ninyo. Ganon din dito. Kahit anong sabihin ng iba, na lumipat na kesyo ganito, ganyan, nandiyan pa rin ang loyalty ng karamihan ng sponsors ng Eat Bulaga Original. So mga kababayan, salamat sa pakikinig, panonood dito sa ating vlog. Magkita-kita po tayo muli sa mata. Sa susunod nating vlog, like and subscribe lang po tayo sa video na to, at saka subscribe kayo po sa ating YouTube channel. Facebook account, meron din po tayo. Malapit na po tayong mag 500 subscribers mga kababayan. Tuloy lang po ang suporta mga kababayan. Salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa ating programa. Ingat po kayo at God bless.